sa sa Canada, yung mga nagla-live ba nun, parang sila nagla-live show sa sa mga minor de edad. Ewan ko kung baka na naman ni to YouTube to eh. Kasi pag mga ganitong mga topic, ayaw ni YouTube. Working with our partners at the Child Rescue Coalition, Homeland Security Investigations, FinTrack, and the authorities in the Philippines, investigators identified a Canadian suspect who was allegedly paying for and directing the live stream sexual abuse of children in the Philippines. As investigators continued to review evidence and follow new leads, the scope of the investigation grew. As a result, Mr. Tolles now faces 130 additional criminal charges related to the purchase and direction of live stream sexual abuse of children, bringing the total to 136 charges. Yun! Ito na naman tayo. Ilang araw na naman akong walang video. Visit lang no? Parang every 3 araw na naman yung upload ko. Pinapasunod ko yung drone ko kasi hindi na nalalabas. Subukan naman natin siyang paliparin. Ayun. Kita nyo? Pinapasunod lang natin. Para naman meron siyang gawin itong summer. Puro na lang puro na lang i-charge sabay, hindi naman gagamitin. Buti na lang maganda rito sa mga bagong gadgets na to. Smart battery na sila. Kung kunyari hindi mo siya ginagamit, magdi-discharge siya mag-isa. Hindi tulad yung mga dati, kung ako tatanungin nyo kung matagal na ba akong merong mga drone, mga ganito. Matagal na. Itong gamit ko ngayon, yung DJI Mini Pro. Ano na yan? Ayoko na siyang i-upgrade kasi dati ang mga gusto ko yung mga high-end pa eh. Nagsimula ako sa drone pa na DJI Phantom 3. Yung yung alam niyo yung mga malalaki na naka-cross, yung ganon. Yun pa yung ko dati, yung gamit ko. Tapos bumili ako yung Mavic. Basta marami na akong pinagdaanan, parang yung mga cellphone ng Nokia dati. Ganon na ako katanda. Tapos etong binili ko na to, nandito sa Canada na ako, itong Mini, kasi dito sa dito sa Canada, kumpara sa Pilipinas, mahigpit dito yung mga ganyan, magpapalipad ka ng drone. Meron silang yung weight requirement ng drone mo. Pagka wala kang lisensya rito, dapat yung drone mo mababa pa sa mga 250 grams lang. Ewan ko, 250 grams, ganun lang. Hindi pwedeng lumagpas doon. Hindi tulad sa Pilipinas, kahit yung drone mo mabigat. Yung mga pang-professional, pero di ka naman professional, pwede kang bumili lang basta-basta. Dito hindi. Ayan. Nakikita nyo. Pinapasunod ko lang sa akin para makuhaan. Tignan natin yung buong water reservoir. Tignan lang natin pagkagamit yung drone. Sumusunod naman yan eh. Ito yung remote niya. Yan. Hindi ko siya kinokontrol sumusunod lang siya. Malaking tulong din pag kunyari ganito nagdo-drone na ka. Isipin mo, ang dami mong hawak, nagbibideo ka gamit tong ilang camera yung dala-dala ko ngayon. Drone, itong DJI na Osmo packet. Tapos ko yung Meta glasses para pang personal na view. Pero hindi mo to magagawa kung hindi ka naka one wheel. Kasi kailangan mo rin ng remote. Ito wala ng remote. Susunod-sunod na sa akin yan. Hindi ko alam kung paano yan lulusot dito. Let's see kung paano siya lulusot. Sunod-sunod siya. I-video natin tong yung water reservoir na to. Nung isang araw punong-puno to eh. Pero ngayon tuyo na naman siya kasi wala na namang ulan. Doon tayo sa malapit. Hindi ko alam kung pwede akong bumaba dun eh. Tingnan natin. Wet lang. Hindi ko alam kung paano ko gagawin.
pinaliparan ko yung mga ano, mga seagull yata yun eh. Hindi ko alam kung bakit nandito yung mga yan. Pero yun, maganda naman yung ano, yung panahon ngayon, kaya ikot-ikotan tayo, Sunday ngayon. Saka, meron akong gustong i-discuss sa inyo. Alam niyo ba na ano, na kahit dito sa Canada eh merong mga masasamang loob. Siyempre hindi naman nawawala yun eh, no? Pero ang matindi nun, nandito sa Canada yung mga nag-i-exploit ng mga bata, mga kabataan. At alam nyo kung saan yung in-exploit nila ng mga kabataan? Sa Pilipinas. Ang daming mga ano, yung mga naaabuso ng mga kabataan. Kaya ano, nahuli dito sa ano, sa Canada yung mga nagla-live ba nun, parang nagla-live show sa ano, sa mga minor de edad. Ewan ko kung ano, baka na naman ni ano to, YouTube to eh. Kasi pag mga ganitong mga topic, ayaw ni YouTube na ano, na de-demonetize. Pero binalita rin naman to ng Omni News, nakita ko sa Omni News na yun nga, nahuli isang Canadian na ang ginagawa niya, naghahanap siya ng mga kabataan sa ano, mga minor de edad sa Pilipinas. Pero hindi yun yung syempre yung mga contact niya. Ang mga contact niya, mga parents ng mga kabataan. Ay, isipin mo yun, no? Mismong magulang ng mga kabataan sa Pilipinas, ine-exploit yung kanilang ano, mga anak. Nakakaawa. Pero dahil yan sa kahirapan ng Pilipinas, ang ginagawa, kinukontak yung mga parents, mga kaibigan sa Pilipinas, ng mga Pilipino tapos binabayaran sila ng ano, ng syempre ng dollar, na sisilaw yung mga ano mga magulang sa Pilipinas. Kaya binibenta pati yung kanilang mga anak. Ang problema nun, actually lahat yun mali. Kaya lang ano nga doon, kawawa talaga doon yung mga bata, kasi wala naman silang kamuwang-muwang na pinagkakakitaan sila ng mga magulang nila, di ba? Tapos sila yung sila yung na-exploit. Tapos yung mga magulang, sila yung nagpapakasasa sa pera nung animal na ano, na Canadian. Nakakagigil nga nung napanood ko. Kawawa yung mga bata kasi. Pero ang kagandahan kasi yun, communicate na rin yung government ng Canada sa Pilipinas, at kahit papaano nahuli na yung tao. Tapos tinitignan nila kung meron pang mga ibang mga gumagawa ng ganyan. Hindi ko alam kung paano naman lulusot tong drone ko rito. Babalik na ako doon. Pero yun, kawawa yung mga bata. Nasaan na yun? Hindi ko alam kung saan na siya lumusot. Nakasunod ang galing Pero yun lang yung balita ko sa inyo. Merong mga gumagawa din na ganyan na mga kalokohan dito sa Canada, hindi lang sa ibang bansa. Kasi usually mga ganyan yung sa mga sa mga Africa, yung mga ganyan, mga Nigeria, sila yung mga nag-i-exploit ng mga ganyan sa sa mga countries na tulad ng Pilipinas. Pero ito, Canadian kasi, kaya nabalita rito sa local news dito sa Canada. Para lang alam din ninyo na hindi ganun kaano rin dito sa Canada, yung akala mo kasi ang linis-linis, matinong country. Meron din siyempre mga ganyan pa rin. Marami pa rin pasaway. Pero hopefully, maisa-isa yung mga ganyan. Saka ang problema kasi hindi mo rin mauubos yung mga yan, kasi marami pa rin tumatangkilik di ba? Yung mga bastos na mga tao, yung mga magulang na na mga binibenta yung kanilang mga anak para sa sa pera. Ang hirap, di ba? Kaya kung kunyari meron man kayong mga alam na ganyang mga pangyayari, isumbong nyo sa proper authority para medyo mabawasan. Kawawa yung mga kabataan, no? Yun lang, maikli lang tong video na to, para lang binalita ko lang sa inyo. At babalik na ako sa bahay. Ganito yung araw pero mainit pa rin Naiinitan ako, no? Sige na, like, share, subscribe, yung mga alam nyo na yun. Sige na, paalam.